Puntahan niyo po So, yung mga yun. sinabihan ko sila, ma'am. Sabi ko, just let me know kung anong plans ninyo, anong gusto ninyong gawin. Kasi sa 28 naman, ang nakaschedule na bumisita is yung sister ko si Veronica tsaka yung mother niya si Shelito. So I'll be free that day, whatever that you want to do on How about your Friday. mother? How about your mother? When is she coming? She's arriving. Alam mo darating? Hindi ko na maalala kailan darating mama ko. Darating siya 28 or 29. I On the think. birthday, ma'am. Yes, oo. Pero kayo po, anong plans nyo for the birthday? I mean, pwede bang dalahan ng cake o ano ba? Yung family Well, ninyo. kasi dahil limited lang yung time ni Shelito na makastay dito dahil meron siyang mga negosyo na kailangan asikasuhin. Hindi niya pwedeng pabayaan yung hanap buhay niya. At si Veronica naman ay nag-aaral so kailangan din niyang umuwi. Hindi siya pwedeng magtagal ng absent. Limited yung time nila. So lahat ng time na pwedeng ibigay sa kanila, binigay sa kanila lahat. So kahit yung birthday, binigay sa kanila yung schedule, yung time na pumasok sa loob. So Ikaw, VP, anong plano mo Schedule for ko ba sa this Friday? birthday? wala ako schedule sa kanya sa Friday. Afternoon As I said, binigay namin, kasi allowed lang siya ng 2 visits a day. So, one lawyer visit, and then one family visit. So, So, the day after ka na lang, VP, or before? wala akong, yes, wala ako, binigay ko lahat ng schedule kay Shelito at Veronica. Napag-usapan naman namin yon and we all agreed na ganun yung gagawin. Nasa kanila lahat habang sila ay nandito dahil limited yung time nila as compared to sa akin. Okay lang ma'am because wala man kaming problema. Kaming magkakapatid, wala man kaming problema. Yung mga nanay namin may problema. Pero kaming magkakapatid, you should see our group chat. Kaming apat na magkakapatid. So funny. VP, may pupunta. How long you will stay? Just until I get all the lawyers appointed by the court. They need to be vetted, cleared by the court, and once they're all appointed, then I can come and go already. VP, ganun pa rin ba yung tinatanong ni former president? Yung timeline, yung legal strategy, is he very much involved pa rin? You have to ask the lawyer no kung ano yung mga napag-usapan nila with regard to sa legal part. Pero sa'yo, ganun pa rin ang mga tinatanong. Meron siyang na-mention kanina about the same rin. Yes, kung ano yung process. Ano yung pagkasunod-sunod na kailangan gawin. Hindi meron po kayong binanggit yesterday na ang pangamba niyo para sa dad niyo kapag bumalik siya ay baka magaya kay Ninoy Aquino. Meron po bang mga threats? Ano po yung basis or context po nitong binanggit po ninyo dun sa malawakang gathering? Meron po bang mga nare-receive na death threats sa kanya? Or how serious is this possibly na magkaroon kayo ng pangamba? Ang binabasehan lang natin is kung ano yung nangyari noon. Nakita naman natin yung nangyari noon. Hindi naman na mabura kung ano yung nangyari sa kasaysayan. At ito ay nagpapakita kung ano yung kapasidad or capacity nila to do these kinds of things. Including that extraordinary rendition where they took the former president from Philippine soil and brought him to The Hague Nila, in ma'am? ICC. Nila, yes. Meaning, The administration nila. The administration. oo. VP, May reaction reaction po niya kasi may reaction yata yung mga sinasabi po nila na hindi raw po ganun yung sitwasyon, and as a matter of fact, ang dinescribe daw po dati ni former president ang sarili niya na kahalintulad ni Hitler and not Ninoy. Hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi nun ako at hindi si Pangulong Duterte. Those were my fears
for the life of my father based on history. Among tatay. Let me be clear that President Duterte wants to go home. Wants to go back to Davao City. So even if he would be safer here, yun pa rin, kasi kayo po, may pangamba kayo na kapag umuwi siya, baka may mangyari sa kanyang masama. Would it be a fact that he would be much safer here kung sakasakali, or yun pa rin ang gusto po niya, talagang makauwi no matter what? Yun ang sinasabi niya every time na pumupunta ako doon, kailan ako makakauwi, timelines, ganyan. Gusto niya talagang umuwi Dun sa ng pangamba Davao niyo City. po, ma'am, ano po yung sabi niya? Sabi niya, well, that is life. Yan, lagi sinasabi niya. That is life, so be it. He did say that noong Sabado. So, yun. Hindi naman niya pangamba yun. Kasi lagi naman niya sinasabi, alam niyo, matanda na ako, tapos na ako sa lahat ng kailangan ko gawin. Except that, sabi niya, I'm running for mayor and I want my term, this term, na matuloy na mag-mayor ng Davao City. But sabi niya, other than that, I only think about my children. VP, you have a response to the response also of Malacanang and House of Representatives regarding yung mga nabanggit po kahapon. Ano ba Halimbawa naman ito? sa budget. Oo, parang sabi nila kung gusto ng transparency, parang mauna daw yung kampo ninyo to answer Answer po yung allegations. allegations of ano po. Yung sa May OVP sinasabi po and kasi na DepEd. yung new set of names daw po, which Ortega dubbed as Team Amoy Asim, included Amoy Liu, Fernan Amoy, and Jog de Asim. Would you care to respond to this? Yes. Iba kasi yung, di ba, nag-file na sila ng impeachment sa akin. I suppose yan yun, no? Yung impeachment. O, nag-file na sila ng impeachment sa akin and nandiyan na yan sa Senate. And, well, they can say what they want to say. Pwede naman na nila yan sabihin. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget and what happened to the budget and constitutional infirmity and irregularities in the budget. And then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan, ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Ma'am, kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na mag-resign si Marcos. Sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, kayo pa rin daw po ang makikinabang. Meron po ba kayong sagot? Wala ako sinabi kahapon na BBM resign. Yes, ma'am. Wala po kayong sinabi, ma'am. Yes, napaka-klaro nun na hindi ko siya wala ko sinabi kahapon na BBM resign. Yes, Hindi ma'am. ko yan Wala po kayong sinabi ever sinabi na wala ko sinasabi ever na dapat mag-resign si BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them examples. Very clear. I gave them, well yan, ayan, may example po dito. Namin naiintindihan yung sinasabi niya. Kasi, Wala kaming maintindihan. Dami nga dong anomalya. Magpa-drug test po siya. Mga drug addict. Magpa-drug test. CP, how are you? so yun lang naman ang sinabi ko. Sabi ko sa mga tao, pag nanawagan kayo ng BBM resign, dapat sabihin ninyo kung bakit. Para naiintindihan ng mga nakikinig, bakit ba tayo nananawagan ng resign? VP, how are you managing yung case ng father ninyo tapos yung may impeachment pa kayo? How are you managing everything? Or how do you plan to manage? Well, yes, okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So, on that point, okay na sila and they're preparing for trial. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi